dito. O, asa na yun? Isunod natin itong sinasabing napakaraming kwarta. Asa na ba yun? Yung napakaraming kwarta? Dito yata. Dali lang po. Nasa pinakalas, yung 1.4 trillion. Ito. 1.4. Andito ba? Nasa pinakalas. Ito. Senators use 1.4 trillion idle funds for aid. Imagine, 1.4 trillion, sabi ni Senate Minority Leader Franklin Drilon. There were more potential sources of funds to aid victims of Typhoon Odette. Oh, man na Pangulo, totoo ba to? Sinasabi niya, kwan man lang niya to. Chismis lang niya. Napakarami, but he was more disgusted than pleased after learning where the money could come from. The funds totaling 1.4 million trillion, mga kababayan, Drilon said, were first disclosed last week by Commission on Audit po, which reported that the money was originally intended for infrastructure spending but could not be released as the projects had either been delayed, abandoned, or left idle. Ano nangyari rito? Imagine, yung mga projects na makaduda po ito, kailangan siguro tingnan itong maigi po. Paano hindi ginamit? Uso ba yun sa gobyerno na yung kwarta hindi gamitin? Ako, tingin ko rito, baka itong 1.4 million, kuha na lang ito, drawing. Trillion pala, no? Lagi akong mali sa pagbasa nito. 1.4 trillion po, baka drawing na lang ito. But, in reality, mga kababayan, non-existent na yung kwarta. Natunaw na. Naka-budget siya, intended for infrastructure spending but could not be released. Bakit naman hindi ma-release? Di man po uso sa gobyerno, hindi mag-release ng kwarta. Kasi pag nag-release ng kwarta po, maraming nagkikinabang dyan. Patulogin yung kwarta, hindi man po yan uso sa ano. Hindi man po uso sa gobyerno nagpapatulog ng kwarta. Ang kwarta po sa gobyerno, pinadudugo. Ano nga ganyan, Mr. Maravillas? Hindi ba ganon? We have 1.4 trillion funds for various infrastructures sitting somewhere. Saan yun nakaupo? Well, thousands of families have no homes in food this Christmas, sabi po ni Drilon. We have these mammoth funds. Imagine yung description ni mammoth. Parang siya, mammoth. For projects that are stalled for years. Oh, matagal na. While the government is saying it's scrimping on funds to provide immediate aid to typhoon-affected areas, cities, municipalities, provinces. On Tuesday, 5 days after Odette hammered Northern Mindanao in Visayas, President Digong and DBM announced that the administration was raising 10 billion. Yung 10 billion po, mga kababayan, napakapayat. But of course, ito for relief lang po. Food relief siguro. Pero kung yung damage to properties, infrastructure, ay napakarami po, mga kababayan, yung damage. Napakatindi. The following day, Drilon and other lawmakers cited larger amounts available to chief executive that could be used as calamity funds.
The audit body's consolidated annual financial report in 2020 made public on December 17 said various projects daw po by 17 government agencies were either not executed in accordance with the plan, with noted deficiencies not completed on time. Ay, talagang makaduda po ito. Hindi na kompleto yung project. Ay, ubos na ng kwarta, sigurado. Parang yung airport namin dito, ngayon lang po natapos, hindi pa totally completed po eh. Pwede rin na lang po. Ang inubos na kwarta dito sa airport, sabihin ko po sa inyo kung ilang bilyon. Almost more than 15 years. Hindi matapos-tapos, ubos na yung budget. Hindi niya kasi, kailangan mag-budget uli. Next budget anya, next year. Parang yung gobyerno po nagulog ng pera sa bottomless bag. Bottomless pit. Matindi. You see? Not completed at all, which may result in waste of government funds. Baka na-waste na po yon, wasted na, or delayed enjoyment of project benefits. Other projects amounting to 1.1 billion that were supposed to have been implemented by 12 state universities and colleges were not completed, sabi ng COA. Asa na yon? Ang dami, oh. This is criminal neglect, sabi po ni Drilon. Hanapin ninyo ang daming kwarta. He was dismayed that while the government was saddled with 11.7 trillion debt, some agencies allowed much-needed funds to lay idle. I doubt, mga kababayan, na yung kwarta nandyan lang natutulog. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, napaka-imposible po sa gobyerno na yung kwarta nandyan lang, hindi ginagamit. This fund should be immediately realigned to provide funds to typhoon victims. Sabi ni Senator Ping Lacson, I agree niya to yung Drilon. It should be rechanneled to fund the rehabilitation of areas ravaged by Odette. Lacson said the government was neck deep in debt, but Filipinos were not seeing the programs, projects, and activities designed to uplift lives. Gusto ko sanang maniwala dito sa inyo, Ping, sa sinasabi ninyo. Kaya lang pag biglang pumapasok sa isipan ko yung Yolanda, kung saan kayo po yung rehabilitation SAR, napapabuntong hininga na lang ako. Di ba, Ping? Presko pa po, Ping. Senator Ping, sa isipan namin yung pamumuno mo doon sa Yolanda. So much is lost to corruption, sabi po ni Ping, oftentimes committed with impunity by shenanigans who continue to laugh their way to the banks, while we, the taxpaying public, are left with a proverbial empty bag. Wala nang laman. Lacson said the state audit reports provided very good leads that will allow anti-graft bodies to identify misuse. Wala na pong papantungan pag ganon. You doubt it na ginamit sa kung anong bagay sa hindi tama, o di wala na yung kwarta. As well as to pursue cases against erring public officials. Walang katapusan itong habulan. Habang nagugutom yung mga biktima ni Odette, nandun kayo sa paghahabol sa mga kurakot sa gobyerno. Kung ako sa inyo po, hindi ko naman sinabing pabayaan na to. Pero, first things first,
Di ba? May nasilip kayong 1 trillion, 1.4 trillion. Dan sabi ninyo, hindi managamit. O ngayon, pagkatapos, sinabi ninyo, baka nagamit sa corruption, etc. Huwag na muna yan, siguro. Siguro, next time na. Di ba? Ano nga yung mag-disponer? Dumiskarte na muna po kayo. Yung immediate na action, dumiskarte na muna po kayo para matulungan man lang yung kagutuman, ma-address man lang yung kagutuman ngayon ng mga tao. Next time na muna dito sa ano. Di ba? Kasi, mangyayari niyan, sige, imbestigan ninyo. Ayun, pasmado na yung mga tao. According to the loan, the idle funds could also be used to procure tuklam. What? Dito ninyo. Pati si Drilon. Huwag na pag ganon. Sabi ninyo, gamitin dito sa rehabilitation. Mas maganda. Gamitin doon. Pagkatapos dito, isa-suggest ninyo, ipambili ng tuklang. Yun nga ang masama dito sa gobyerno. Sabi nga natin, tigilan na ninyo yung pagbili ng tuklam. Yung pambili ninyo, budget ninyo, para pambili ng tuklam, i-divert na ninyo dito, i-cancel na ninyo yung order. Tama? Wala na nga tayong kwarta, uutang na, pagkatapos, ibibili pa rito sa ano, hindi man natin kailangan, nakasama pa. Ibili ninyo ng pagkain, gamot dito sa mga affected ng Odette. Gamitin ninyo sa pabahay, livelihood, kasi nasira yung mga kabuhayan nila. Tulong doon sa mga farmers, farm inputs, fertilizers, etc. Yung mga gamit nila sa pangisda. O diba? Or ipautang ninyo doon sa mga small businessmen para makapagsimulang muli. Kasi sila ay nalugi dahil sa pandemonyum, restrictions ninyo mismo, kayo may gawa. Tapos nadali pa ng bagyo. O, ipairam ninyo doon, zero interest, principal lang yung babayaran, 5 years, o ganon. 5 years to pay. Principal lang. Babayaran ninyo. Para hindi naman dole out. Pagbigay kasi po. Bigay man na niya ito. Ubusin na natin. Pag hindi nagtsatsaga yung tao, hindi magsakripisyo. Pag bigay lang. Walang papahalaga, pag value. Pero may babayaran na niya, utang ko ito kailangan samantalahin ko na ito kasi anyway, walang interest. Kaysa malubog ako, wala na akong kapital. 5 years, zero interest, pautangin ninyo yung mga negosyante. Makabalik yung hanap buhay nila at yung employment ng mga tao na nagtatrabaho sa kanila natanggal kasi lugi nga O di ba? Wala na kayong lagi na lang tuklaw yung nasa tok-tok ninyo. Booster na naman yung iniisip Noting that the bulk of the budget for the so-called booster shots remained in the unprogrammed fund of the proposed 2022 General Appropriations Act.
that the President is expected to sign next week. Yan lang iya talaga. A total of 3,283 projects worth 183 billion that were supposed to have been implemented by DPWH were also found to be deficient. Kita ninyo. Grabing kwarta po ito. Drilon said support for the social and health service sectors took a backseat because the government used so much of its resources for infrastructure and defense spending. Mali talaga yung ano? Mali yung infrastructure nga po nasira na because of the natural calamities. Yung defense naman po, hindi mo man pwedeng tapyasan yon kasi lalong matutuwa si Xi Jinping at yung mga neighboring nations natin na takam sa resources natin. Kailangan nga na i-increase natin yung defense spending natin for international for our national security. Ang dapat pag-initan mo, Drilon, yung kwarta na pinapambili ng toklam na walang kakwenta-kwenta, yun ang pag-initan mo. Infrastructure, kailangan natin yung infrastructure. Nangasira-sira na yung flooding sa Metro Manila, hindi matapos-tapos. Bakit? Hindi man inayos, mga kababayan, ng sumunod na administrasyon ng panahon ni Marcos. May blueprint na yan. Flood control projects. Ayun. Di man in-implement. You see? Sabi nga ng isang commentary na nabasa ko, we almost depend, we are so happy with, resilient yung tao, yung mga tao. Yung belief na lagi tayo naman anyang babangon, siyempre. Siyempre, babangon tayo. Lang dumapa tayo, hindi na tayo babangon. And that's the resiliency of Filipinos. And we are so proud of it. Of course, we are proud of it. At masaya tayong ganon. At anong tama ng positive tayo. And we overcome. Ganon. Pero ang masama niya, sabi doon sa commentary, all this na nangyayari sa atin are just product of government neglect. Laban ninyo, ang travel ako doon sa kaya hindi masyadong yun sa Malaysia. Ang daming bundok sa Malaysia. Hindi man po mag-landslide tulad ng mga landslide nangyari dito. Bakit? Yung mga matatarik na bundok, may kwan po yun. Ang tukod. Hindi po basta mag-landslide. May ginawa silang pamamaraan na para hindi i-reinforce pala. Para hindi mag-landslide. Naka-reinforce po yung mga bundok. May reinforcement. Pag nakita nilang ito this is prone to landslide, isisiminto nila yung area, pagkatapos bubutasan nila na para yung tubig po hindi po create ng devastation. May mga butas po ang bundok para dadaloy doon. Dadaloy doon mismo yung tubig pag malakas yung ulan. So, hindi magla-landslide po siya. May reinforcement siya. Ganon ang design nila. Kaya yung bundok po, napakagaganda. At ang daming kahoy as natural protection in reinforcement for landslide. Dito sa atin,
Walang pakidonsan. Ayan na lang natin. Ano yan. Pag nag-landslide yan, i-clear natin anya. Landslide ulit, i-clear. Yung mga kalsada natin, nakadesign po siya na after 1 year, giba. Dito sa amin po. Yung Quirino Highway, hindi ninyo nakita yon. Starting from the date of construction until today, siguro more than 20 years na po, hindi man po natatapos ang construction. Sinemento rito. Ayun. Ang ganda na. Pagkatapos mga kababayan na masiminto ito at nandoon na sa dulo, yung dito sa naunang sinemento, giba na naman. Ang Quirino. It is designed to collapse. What about during the time of Marcos? Yung design po ng sinimentong kalsada? It is designed to last forever, mga kababayan. Yung Maharlika, daang Maharlika, kung hindi po nila pinakialaman yung old cemented road doon, hindi po magigiba. Giniba nila, purposely giniba, para palitan ang collapsible. Walang bakal na nakabanig. Yung banig ba? Tagalog na rin yun. When I was young, mga kababayan, witness po ako sa construction nitong mga kalsadang ito, the National Highway. Binabanigan po yun ng ganun lang, oh. Binabanigan ng parang yung mga kalsada sa Europe, in Germany, may nakita po ako sa YouTube, yun ang construction po nila. And then, so, hindi siya magiba. Paano mo magiba na nakabanig po siya ng steel? Ngayon po, wala. Makikita ninyong steel. Yung may kwan lang, yung kada block. Hindi ko nga maintindihan kung bakit dinalagyan nila ng steel yon. Nakahambalang lang yung steel sa ilalim. Hindi man nakatali. And then so, pag umulan po, siyempre lalambot yung lupa sa ilalim. Ayun, bagsak yung bagsak yung kalsada. Once dinanaanan ng mga napakabibigat na mga trucks. Noong panahon, mga kababayan, ang kalsada, parang gumagawa ng tulay, parang gumagawa ng skyway dyan sa, nakabanig, mga kababayan, yung lahat bakal. Yun ang sinisimento, mga kababayan. Kita niyo mga tulay? Ang tulay, ang structure ng tulay, mga kababayan, nasisira most of the time doon sa dulo. Pero yung mismong body ng bridge, talagang nababanigan kasi yun po ng bakal. Hindi man yun nasisira. Tingnan ninyo yung mga old bridges. Nung nasa radyo pa po ako, mga kababayan, tinatanong ko yon sa DPWH. Sagot sa akin ng regional director, Sir Anya, alam po ninyo, ito na yung bagong design. Bakit binago yung design? Di ba mas maganda yung design noong panahon ni Marcos na binabanigan ninyo yung kalsada ng baka lahat para hindi nagigiba, hindi na sila umimi. Basta, ito niya sinusunod namin based niya ito sa program of work. Ito yung design na niya talaga. So, ang design po ngayon ng mga public works, mga kababayan, it is designed to collapse.
It is designed na magiba siya in 1 year or 2 years para budget uli. Sa bagay, pag hindi magiba ng 20, 14 years, 20, 50 years, walang negosyo po. Hindi nga sila yayaman po. The contractors, the officials involved sa patrabaho, hindi man po sila magkakamansyon doon. Kasi, imagine, maghihintay ka ng 50 years or 100 years, palilipasin mo, wala, patay ka na, hindi ka pa makadilihensya. Amigo sa inyo, mga kababayan. Ganon yon. Sana sa pag-upo, mga kababayan ni Bongbong Marcos, ibalik niya yung quality ng patrabaho ng tatay niya. Just like the school buildings during the time of Marcos, hanggang ngayon, pinapakinabangan. Yung mga ipinatayo ni Drilon Building, doon sa amin, eskwela namin po, tumama yung bagyong Riming. Ano siya nalokot? Natupi po, mga kababayan, yung bubong na parang lata ng sardinas. Nakrumble po siya. Pati yung trusses niya, parang balikot siya. Tagalog din yung balikot siya. Are you familiar ng balikot siya? Sabi ko sa inyo. Ang nipis. Noong elementary pa ako, mga kababayan, yung yero doon sa school building ng Marcos Type and Bayanihan Building. Naglalaro kami sa bubong. Tatakbuhan kami doon sa bubong. At nagtatalon-talon kami sa bubong. Ayun, pinagawa po ni Drilon doon sa amin. Nahulugan po ng sanga. Hindi man po, kung malaking sanga siguro. Ang liit-liit na sanga, butas siya. Tingin ko, kahit maglaro po yung mga pusa, lulusot yung pasa. Lulusot yung pasa bubong kung magtatalon-talon yung pusa. Parang kartulina na lang po. That's the kind of quality ng mga paggawa po nila. Wala na ngayon yung Drilon Building na totally destroyed. And alam niyo yung floor, bumulwak yung tubig po. Bumulwak. Pasok ako doon kasi ginawa yun na faculty room. May marka pa. Drilon. Senator Franklin Drilon Building. Donated niya. Sabi ko, ma'am, ano nangyari rito? Bakit bumulwak yung tubig? Faculty room? Ganito siguro yung bumulwak na tubig doon sa sahig. Alam niyo, sagot sa akin, kasi po naman, sir, ang nipis kasi ng simento, yung sahig, ayun. Biglang lumabas yung tubig. Sabi ko sa inyo, tubig lang yon, mga kababayan, nabutas yung sahig. Ganon tinipid. Iwan ko kung ilang milyon yon, mga kababayan. Wala na. Tagal ng panahon. Sabi ko sa inyo. So anyway, yun ang gusto kong ipaabot sa inyo, mga kababayan, ngayon. Ano pa nandito? Yun na pala. Ito po, mga kababayan, gawa sa 11 powerful medicinal herbs. Pinapahid lang sa mga pulses, tapos doon sa affected area. Ayos na ayos. O, tingnan ninyo po, ito actual demo, yung paninigas ng mga